What's up mga master? Ito muli si Doc Karma sa Motos nagbabalik. So ngayon, yung vlog ko ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-repair ng water pump ng ating water pump cooling system ng NMAX. So pareho sa NMAX at saka Aerox. So hindi ko lang maatim na hindi i-vlog. Gusto ko na sana matapos gawin to, kaso gusto kong i-share sa inyo kasi yung mga nagsi-share dito sa atin mga parang magic eh. Magsi-share sila kung paano pero hindi nila pinapakita kung paano gawin. Ayan. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano gawin, kung paano yung step by step at saka ano yung mga gagamitin natin na tools. Kung wala kayong tools, bibigay ko rin sa inyo kung ano yung mga pwede nating option na gamit na pwede nating pantanggal sa mga parts nitong watt. So hindi nyo na kailangan tanggalin kung ano yung mga maraming kaha. Yung side cover lang, yung footboard na nasa kaliwa, tatanggalin nyo lang yon. Tapos mga tornilyo, ilang bolt lang itatanggalin nyo na nakakapit sa engine. So isa, dalawa, tatlo lang yon. So tapos nandito nakalagay yung lower hose, yung radiator hose natin. So tatanggalin nyo lang yon, then mahuhugot nyo na to. So ito na, ang gagawin natin, una alisin natin itong mga bolt na to. Yan, gamit lang kayo ng 8mm. So ito, naluwagan ko na to para mas mabilis kung mabaklas at mapakita sa inyo yung loob nitong water pump. And so konting trivia, sa mga Yamaha, pahirapan po makabili ng assembly nito kumpara sa Honda. Sa Honda kasi assembly na yung kanilang water pump. Pag bumili kayo, yung water pump ng Honda buo na. Okay. So ayan, so natanggal ko na yung mga bolt. So alisin lang natin yung mga bolt. Ayan. So pag magbabaklas kayo, gamit kayo lagi ng lagayan para hindi nakakalat yung mga tornilyo. So ito na. So pag tinanggal nyo yung cover, check nyo kung walang damage yung tong gasket. Kasi itong gasket naman to, reusable naman to. Nagagamit pa rin to, hindi naman yung katulad ng papel na pwedeng mapunit, magkaroon ng mga crack. Ito hindi, kasi ito yero, gawa sa yero to mga master. So lagay lang natin dito. So ito na yung loob ng water pump natin. So ito yung propeller, sa likod dito yun yung propeller seal o yung axle seal. Sa loob nito, nasa likod. So tsaka meron din pala itong so ayan, pagpasensya nyo na at medyo maingay ngayon dito sa atin. Hindi ko alam bakit. Kanina napakatahimik naman dito. So itong sa likod, merong circlip. Nakikita nyo yan, may circlip. So tatanggalin nyo lang to. Gagamit lang kayo ng circlip remover na katulad dito. Pero ako kasi yung ginagawa ko dito, hinihipan ko lang to. Ginagamitan ko lang ng kamay. Kaya panoodin nyo. O yan, natanggal ko na, diba? De, joke lang mga boss ha. Hindi, kailangan nyo gumamit ng circlip. Yung pliers na pantanggal ng mga circlip na katulad nito. Ayan. So tanggalan natin tong circlip. Kailangan uli natin sa lagayan. Then sunod natin, alisin natin tong propeller. Ayan. So gamit lang kayo ng martilyo ni Thor. Ayan. So pupupukin lang natin to. Ayan. So dahan-dahan lang, huwag kayong masyadong gigil. Ayan, ganun lang. So matatanggal nyo na ngayon yung propeller. So tanggal yung propeller. Ayan. So ito na yung loob. So ito yung seal. Ito yung pinaka-axle ng propeller. So kalimitan kaya ito naglilik, dalawa lang dahilan. Pwedeng yung seal natin may damage na, o kaya itong axle ng propeller medyo katagalan numipis o parang lumiit na, hindi na pantay. O kaya naman yung ating itong bearing maluwag. Pag maluwag yung bearing, aalog-alog yan sa loob. So mangyari, gaganito yan pag maluwag. So may chance na mag-leak pag maluwag yung bearing. So okay na, natanggalan natin to. Next natin. So ito na, kung ang tanong nyo, paano natin babaklasin to mga to na
itong shop seal o tsaka itong bearing. So yung kalimitan yung iba ang ginagamit puller bearing. So katulad nito puller, pero ito pang bushing to eh. Pwede naman sana to, kaso nga lang pwede to, pwedeng gamitin to kung wala na tong seal, kasi kailangan natin ng kukontra dito sa likod para maitulak palabas tong bearing. So ngayon, sa ngayon hindi siya obra. So ang gagamitin natin, gamit lang tayo ng tools. Wala kayo ng T-range, kahit ito, ganitong T-range. Yung seal naman ito, malambot naman ang seal ito mga master. So pwede nyong medyo ipa-slant nyo ng gilid. Ayan, katulad yan, no? May slant nyo naman, side. Ayan. Saka nyo pupukpukin. So, pupukpukin na natin, ha? So, pasensya na po kayo, ha? At wala akong puller ng bearing ngayon dahil mahabang kwento. So, baka may basher tayo lumabas. Papupukin lang yan. Ayan, tandaan lang. Nakita nyo, sampukpok pa lang, mahina pa lang yan, lumabas na yung bearing. Hindi yan ganun ka, ano, hindi po yan ganun katigas tanggalin mga boss. Ayan. Okay. Oh, alright. So nakita nyo, ha, yun lang, gumamit lang tayo nitong, so kung anong bakal meron kayo, ito meron tayo doon, yung T-range ang ginamit natin. Ayan, so natanggalan natin yung bearing. So ito na yung bearing. Tanggal na. Ayan. So nagtataka si boss bakit yung bearing daw niya iba yung nakakabit. Pakita ko sa inyo ano yung pinagkaibahan, ha. So pagpasensya nyo na, medyo marami tayong trivia ngayon. So ito, yung bearing na nakakabit sa kanya, may cover. So nagtataka kasi kami bakit may ganito, may rubber. Ito wala. So ito yung original na galing sa Yamaha. Kung makikita nyo may Yamaha. So ito yung nabili niya dati. So konting history. Ito pala, napagawa niya na to dati sa isang shop na kilala rin dito along Commonwealth, pero hindi natin i-mention kung anong pangalan nun. So napagawa niya na dati. So pinagawa niya to, pero hindi sila yung gumawa. Pinadala pa sa machine shop itong water pump. Dinala pa to ng may-ari, inutusan pa yung may-ari. Dahil hindi ko alam bakit. So sa machine shop pa daw niya to pina-assemble. Ayan. Ayan. So yan. Balik tayo. Doon tayo sa ano. So itong bearing, alam ko na kung bakit may ganito. Bakit may itim. Ngayon ko lang napagtanto talaga, promise. Itong bearing na to, may cover yan. Pag bumili kasi kayo ng bearing, may mga ano yan eh, may cover. Tatanggalin ko lang, ha, para makita nyo. Kung tama yung hula ko. O yan, tama nga. So ayan. So pagpasensya nyo na, medyo maingay dito kasi may marami mga nagpa-practice ng karera. Yan. So makikita nyo may cover, hindi tinanggal yung cover nung unang gumawa. So napakamali po nun, napakamali. Alam nyo kung bakit? Bakit? Tanong nyo kung bakit? Bakit? Why? Kasi itong side ng bearing na to, nakapasok to sa cylinder head. Ito ang side na yan. So yung cylinder head na yon, may langis. Nandun yung nalalangsan lahat ng parts, yung rocker arm, yung camshaft bearing. Ito kasi nakatutok yan dun sa bolt ng camshaft. So may mga oil. So kailangan malubricate. So kailangan pati yung bearing malubricate din. Yan. Kaya dapat naka-open siya. Hindi dapat naka-close na katulad nito. Yan. Katulad yan naka-close. Paano malulubricate? So isa yun sa maling nagawa dati nung sa machine shop yat. So sa machine shop kasi machine shop na yung nagbuo eh. Ayan. So iko-correct lang natin yung mga kamalian. So ito kailangan pag ikakabit nyo yung bearing na ganito, aalisin nyo yung cover para malubricate ito ng langis. Ang lahat po ng mga bearing na sa loob ng makina, wala pong cover yan. Lahat po ng mga roller bearing na nasa loob ng engine, wala pong cover, kailangan yan open para nalulubricate ng langis para mas matagal ang buhay at hindi masira. Yan, katulad nito, may chance to na masira. Ayan, katulad dyan may alog na. Okay? So, sunod tayo. Next.
So, yan mga master. So, medyo nakakalungkot man sabihin. So, isa doon sa mga puller ng gamit natin, yung bushing. Hindi sakto doon sa dito sa ito yung bagong bushing. So, hindi siya uubra pag ginamit natin kasi hindi papasok. Kasi dapat pag pinuller natin dito, dapat yung bushing na to smooth, dapat yung papasok dito pag hinatak. Kaso ang problema, hindi fit, masyadong malaki malitong natin puller. So syempre, as usual, as Pinoy, so kailangan natin mag-improvise. So ito yung nakita kong pwede. So ito dapat yung gagamitin natin, yung ito nga dapat, kaso nabigay, nagka-crack yung hindi kaya, kailangan talaga bakal solid. So ito yung pumasok sa aking kaisipan. Ang lalim nun so ito, so nakakita ko ng backplate, tapos bolt lang 12 12. Tapos lalagyan ko lang ng bearing para smooth. Tapos gagamit tayo ng 12mm na nut. So kailangan din natin ng cardboard para pang-suporta dito sa ating housing ng kulat, water pump housing, para hindi magasgasan. Kasi pag nagasgasan to, nagkaroon ng uka yun, tatagas yung kulat dito. So gamit tayo ng cardboard. Yan. So ito yung setup, ganito. Papatong lang na ganyan. Tapos itong backplate. Tapos ito. Hindi natin para mas maganda. Yan. Yan. Tusok. Pag tinusok nyo to, tatago sa kabilang side. Yan, tamo. Kabilang side, okay na. Lagyan lang natin ng washer. Tapos lagay natin yung nut. Yan. So may idea na kayo kung paano kung paano yung mangyayari. So habang inihigpitan natin tong nut na to, habang inihigpitan yan, kamay muna natin. Yan. Okay, so habang inihigpitan natin, so ang mangyayari niyan, habang inihigpitan natin, yung seal, itutulak niya palabas, hahatakin. So hahatakin dito, hahatakin yan papalabas dito. So simulan na natin. So gamit lang tayo nitong ating mahiwagang ratchet. Ayan natin sana makisama para hindi sayang yung natin pagbablog. Okay. Okay, pero pag sumasabay, gagamit tayo ng pangontra. Sumasabay na yun. Okay. Ayan. So pag na-experience na nagbabawas yung kulat nyo, at saka okay, ito ba? So pihitin lang. Katulad ang ginagawa ko. Ganyan lang. Pihit lang. So pag naramdaman nyo na lumuwag na, parang may lumuwag na siya. Oh! Maginhawa. Ay! Maginhawang tunay, lubos. So maginhawang lubos. Guminhawa. Ang buhay. Okay, saan na ba? Asan na ba ako? Okay, tatanggalin muna natin. Double check muna natin tatanggalin ko lang to. Kasi natanggal na yan natanggal na yan. So yun mga master. So yun lang yung basic na tools natin So pag wala tayong mga puller, bearing puller. Yan, katulad yung mga, syempre, mapapanood nyo dito sa YouTube, may mga nag-share, mga nag-vlog na nito, paano tanggalin yung seal ng ating water pump. So yung iba, gumagamit pa ng puller. So, medyo pricey ang puller, mga boss. Nasa 600 ang puller. Isang set yan Yung puller bearing, maraming sukat. So, pag bibili kayo nasa 600 yata. Yan. Kung wala naman kayo, so kung wala kayong puller, so ito, napakasimple lang napakasimple lang ang setup natin. So isang bolt lang na D12, tapos nut,
Tapos backplate. Yan. Kung wala kayong backplate, tanggalin nyo muna yung backplate nyo. Yan. So matatanggal nyo na yan. So matatanggal nyo na ngayon yung seal. Diba? Ano lang kasimple. Okay? So nakakasunod ba kayo mga master? So I hope na nakakasunod kayo. So okay na. So natanggal na natin to. Ang next natin install naman, installation. So prepare ko lang yung installation okay. So yun na mga master. So install natin yung bagong bearing. Sa pag-install ng bagong bearing, pwede naman pukpukin to. Dahan-dahan lang, gamit lang kayo ng kahit yung lumang bearing na natanggal, yan patong nyo lang dito. Tapos pwede nyo na siyang pukpukin dahan-dahan. Yan. Malambot lang naman to wait lang wait lang. Ay, patay tayo. So ayan, yun nga po. So pwede naman tong kung gusto nyo wala kayong puller, pwede nyo pukpukin na lang to. Ayan. Ganito lang yung yan. Gamit lang kayo ng martilyo, tapos pukpukin nyo ngayon. Dahan-dahan lang. Malambot lang naman to, hindi naman to matigas. Pero sa pagkakataong ito, papakita ko sa inyo kung yung puller ang gagamitin natin. So gagamitin ko yung puller ng bushing. So ito yung setup natin, ganito. I-fix nyo muna yung bearing. Ayan. Tapos lagay nyo itong mahabang bolt. Tapos itong housing. Tapos lagyan nyo ng yung kasamang washer nya na napakakapal. Ayan. Then tornilyo lang natin to. So ayop, sana di makapiright itong natin dahil may background music tayo na Tagalog. Okay. So yan, pag prepare na natin yung puller, naipit na natin. So gamit lang tayo ng wrench. So ito 16 16 mm. Tapos yung sa ibabaw naman ay 17. So pipihitin lang natin to. Pihit lang. Kita ko sa inyo na paunti-unti siyang pumapasok. Okay. So pag naramdaman nyo na matigas na wala nang pipihitin, ibig sabihin nyo na yung sagad. Okay, so okay na, nakapit na. So wala na tong atrasan pag naikabit nyo na to, wala nang baklasan to. So kailangan sure kayo na maganda yung pagkakalagay at hindi walang problema kasi hindi na pwedeng baklasin to. Pag binaklas nyo to, magpapalit kayo ng bago. So may ambulansyang dumaan. So kita nyo, nakalagay na. So, next natin, seal. Yung seal naman. Okay. So, yun mga master, nandito na tayo sa oil seal. Sa seal. So, ito na yung kakabit natin. So, bago natin kabit, lagyan natin ng konting lubricant. Lagyan natin ng konting langis. Yan. Konti lang. Para pagpasok niya, smooth. Yan. Para smooth pagpasok. So ganito yung setup natin pag ito namang yung dito naman sa seal niya. So position lang muna natin na ganyan. Kung kaya nyong kamay, itulak ng kamay. Ayan, kung kaya, ayan. Pag hindi kaya, wag natin pilitin. Kasi dudugo. Tsaka dapat yan pantay yung pagkakalagay. Pantay na pantay dapat. So fit muna natin na okay. So ito yung setup natin sa naman para natin mahugot o mayatag dito yung bantamang term doon. Okay. So ayan. Ito tapos Hindi. Galing din tayo. Gumagawa yung lola ko naman.
Okay? So ito yung setup natin pag ibabalik natin yung seal. So ganito naman siya pabaliktad, nasa labas naman tong bolt na to. Tapos yung nut nasa loob, tapos lagyan niyo lang ng malaking washer katulad dito kung meron kayo. Kung wala, kahit bearing, pwede naman yung bearing. So yan lang natin, sentro lang, tapos so pihit. Gamit tayo ng ratchet at medyo matigas. Yan. So pipihitin nyo lang hanggang pumasok sa dulo, hanggang pinakadulo. Okay, so yan natin para sure na pit na pit. Ano tayo ng konting pangontra sa kamay dahil medyo madulas. Okay, so yun na, sagad na, wala nang pipihitin. So alisin lang natin yung mga ginamit natin na mga, so basic lang yung mga tools natin, so mga kaibigan, mga master. So ito lang, oh. Ayan. So ganito, kahit hindi naman ganito, kahit na ordinaryo bolt lang yung 12mm na bolt, kasi ito lang merong parang bilog eh. Ito yung meron ako, pero kung ito yung mga ordinaryo na bolt na 12, pwede yun. Ayan. Tapos nut lang. Ayan. Tapos konting washer, kung may washer kayo na ganito kalaki, okay. So ito na, nakikabit na natin yung seal. Fix na. So ano muna, visual check muna natin kung pantay na pantay, kasi dapat pantay yan. Kasi pag hindi pantay, pag salpak nyo ng propeller, maglilik pa rin yun kung sakali, kasi nakatabingi kung hindi pantay. So tansya ko naman dito, medyo ano naman siya, okay naman. So next na natin ito, pag naikabit na natin yung bearing at saka yung seal, so sunod natin yung propeller na tinatawag, propeller, impeller, madaming tawag yan, impeller, propeller, ganyan. So lagyan natin ng konting langis, konti para medyo smooth yung ano, para smooth at hindi mapuwersa. So bigyan ko lang kayo ng konting idea, mga paps, mga master, huwag grasa yung gamitin natin, kasi yung grasa mas lalong mamamaga yung rubber. May grasa na pang rubber, may grasa na pang bakal. So magkaiba po yung pambakal at pang rubber. So para safe, langis yung gamitin natin. Yan, katulad nito, langis yung ginamit. So yan, sa pagpasok nito, paglagay, tusuksok nyo lang to. Yan, gala. Suksok lang. Okay. So smooth na smooth. Yung tinanggal namin dito kanina, so kung napanood nyo kanina paano ko tinanggal, pinukpok ko pa na martilyo yun kasi nga matigas. Hindi ko alam lang kung bakit, kasi nga yung ipinalit nila dati, so magkaiba ng kulay. Makikita nyo, ito yung stock na Yamaha na binili niya ngayon. Ito yung pinalit dati. Sa tingin ko to, hindi ko lang masabi kung replacement o ano. Yan. Kasi pati yung seal magkaiba. Yan. So pag nakabitan natin yung tong propeller niya, sunod nyo yung lock. So wag niyo kakalimutan yung lock. So yung lock, ito yung lock. Nasaan yung lock nito? Wala na. Yok lang, ito. So wag niyo kakalimutan to na hindi may balik itong lock na to. Kasi pag nakalimutan nyo to, ang tawag doon, you forgot. Yan. Nagamit lang kayo ng clip, sir, clip remover o pliers, clip. Ganyan, tapos yan. So, ganyan lang yan. Yan, okay na, nakabit na, di ba?
Simple lang, very basic. Yan. So pag naikabit na to, then punasan nyo muna bago nyo ikabit yung cover para siguradong walang dumi, konting hangin. Tapos kakabit na natin ngayon yung water pump cover. So bago nyo ikabit yung cover ng pump, check nyo muna maigi kung walang damage. Yan. Kung walang yupi, walang gatla o tawag dito, walang hiwa, walang mingi, walang mimiyaw. Yan. So nila pagsalpak. Ayan. Yes, kabit na natin yung mga bolt. So 4 lang naman yung bolt niya. So yung isa merong gasket. Para sa idea ko, para dito yan. Idea ko lang yun ha. Yan, kasi labo-labo na to nung binaklas. Kasi nagalaw nabaklas na to dati. So dinala pa to sa machine shop para para magawa. Dinala pa sa machine shop to. So galing sa motor shop, dinala sa machine shop para mapalitan lang yung kit o yung repair kit o yung seal, yung propeller, dinala pa nila ng machine shop. So yun na mga master, natapos na natin palitan to ng seal, bagong propeller, bagong bearing. So makikita nyo, good sa good. So ulitin ko pag magpapalit kayo ng bagong bearing, tanggalin nyo kung bibili kayo yung bearing na bibili nyo may cover, alisin nyo yung cover. Kasi kailangan to nalulubricate lang ito. Ito kasi nasa side ng makina, nalulubricate ng oil yan. So pag hindi nyo tinanggal yung cover na itim, kung halimbawa bibili kayo sa labas, may nabibili naman to sa mga sa mga bearing center, kaso kailangan tanggalin nyo to. Yan. So para malubricate yan at hindi masira. Kasi pag di nyo tinanggal yan, hindi malulubricatean lang is katagalan yan. Siyempre pag nasira, babaklasin nyo na naman. So yun lang. I hope sana may natutunan kayo mga master dito sa munting kaalaman na share natin. So sabi nga, sharing is caring. So ito si Doc Arman sa Moto House. Ride safe sa atin lahat. God bless. At kung bago lang po kayo dito sa ating munting YouTube channel, pa-support naman po mga paps. Pa-like na lang din, tsaka pa-subscribe. At tsaka pa-hit na lang ng notification bell para sa susunod nating mga video na i-share sa inyo, may matutunan po kayo sa mga binablog natin. So tayo po ay kung ano yung makakaya natin i-share sa ating mga kapwa rider, i-share natin at least para makatulong. So God bless, ride safe sa atin lahat. Bye bye.